For our call to worship, Psalm 47. Clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. How awesome is the Lord Most High, the great King over all the earth. He subdued nations under us, peoples under our feet. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, whom he loved. God has ascended and amidst shout of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to him a psalm of praise. God reigns over the nations. God is seated on his holy throne. The nobles of the nations assemble as the people of the God of Abraham, for the King of the earth belong to God. He is greatly exalted. Let us pray. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify your name, Father God. Sa umagang ito, O Lord, kami nagpapasalamat dahil muli ay dinako mo pumuli kami sa inyong banal na tahanan upang kami magkasama-samang upang magpuri, makapakinig ng inyong salita, makapag-fellowship sa bawat isa, Panginoon. Lord God, maraming salamat dahil sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa ay patuloy kang nariyan na nakaantabay sa amin. Sa kabila rin ng mga kagalakan, ikaw ay kasama rin namin na nagagalak sa mga victories na natatamo ng inyong mga anak. Sa lahat ng mga pagpapala, ikaw ang siyang talagang nariyan at humahawak sa amin. Kami po'y patuloy na talagang nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa inyo. Ikaw po ang siyang patuloy na humawak at kumilos sa bawat isa. Panginoon, sa umagang ito, Lord, tinataas namin sa inyo, Panginoon, yung nangyayaring kaguluhan sa Middle East, Panginoon. Lord God, ingatan mo po nawa, Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay na naroroon. Karamihan dito sa amin may mga kamag-anak, may pamilya, mga kaibigan, Panginoon, na maaaring maapektuhan ng nagaganap na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, Panginoon. Lord, ingatan mo po, Lord God, yung mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay, na ilayo mo po sila, Lord, sa kapahamakan. Keep them safe, Lord God. Ialis mo sila, Lord God, dun sa mga lugar na talagang
maaring maapektuhan, Panginoon. Sa inyo po namin sila pinagkakatiwala at itinataas. Patuloy Lord na sila aming papanalangin sa inyo at dalangin namin na talagang hawakan mo po sila, Panginoon, at iligtas sila, Lord God. Tunay nga, Lord God, na yung mga pangyayaring ito hindi lingid sa amin na nasusulat sa inyong banal na salita na may mga pangyayaring ganito, O Lord. Kaya po, Lord, kahit kami na naririto, ay patuloy mo pong ihanda, Panginoon, at patuloy mo pong palakasin pananampalataya sa inyo. Maraming salamat pong muli at sa umagang ito, ikaw ang aming nais na talagang maitaas, ikaw ang aming nais mapapurihan. Gayun din po, yung mga kapatiran pa namin na patungo pa lamang dito ay ingatan mo rin po sila, Panginoon, na makarating sila dito ng ligtas. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Yan. Ngayon po ay nihiling ko po na tayong lahat ay tumayo at tayo po'y mag-awitan. Ating bigyan ng papuri ang Panginoon. Sa pangunguna po ni Pastor Pong. Amen. Papasalamat tayo sa Panginoon sa kalakasan, pag-iingat na tayo din ako niya minsan pa sa kanyang sanktuaryo upang mag-alay tayo ng mga papuri, pasasalamat sa pamamagitan ng mga himno. Walang kamatayan yung mga mensahe po nito. So, tayo po ay mag-alay sa ating Panginoon. Nais nating mapaluguran siya sapagkat siya ang ating Diyos na walang katulad sa kanyang kabutihan. Tayo po ay umawit, mga kapatid. Come thou Almighty King, help us thy name to sing. Help us to praise, Father of glorious, Lord of victorious. Come and reign over us, ancient of days. Come thou incarnate Lord, put on thy mighty sword, our prayer attend. Come and thy people bless, and give thy word success. Spirit of holiness on us descend. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear. In this glad hour, thou who almighty art, now rule in every heart. When from us depart, Spirit of God. To the great one in three, eternal praises be, hence evermore. Thy sovereign majesty, bring we in glory see. Covenant God. Sunod po natin yung The Old Rugged Cross. O
cherish the old rugged cross. Till my trophies at last I lay down, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, as a one attraction for me. Oh, the dear Lamb of God, that story about, to bear it to our Calvary. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. The old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. It was on the old cross, Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross. At last I lay down, I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. And He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. Amen. So I cherish the old rugged cross, till my trophies last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Natin yung I am thine, O Lord. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. God, I long to rise in the arms of faith,
for closing hymn. Bitin po natin yung to the work. Meron po tayong trabaho na paghahayag ng mabuting balita sa mundong ito, mga kapatid, lalo na sa panahong ito. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. The balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on. Toiling on, toiling on. Let us hope, let us try, and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. And the cross and its banner our glory shall be. While we herald the tidings, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. To the work, there is labor for all, for the kingdom of darkness and error shall fall, and the name of Jehovah exalted shall be. In the loud swelling chorus, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Pero pa pala. To the work, in the strength of the Lord, and a robe and a crown shall our labor reward. In the home of the faithful, our dwelling shall be, and we shout with the ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Lord, maraming salamat po, Lord. Kay buti po na ikaw ay aming purihin, sambahin, Panginoon, sapagkat ito yung nais mo, Panginoon. Kami nilikha mo upang ikaw ay sambahin, dakilain, paglingkuran, Panginoon. Loobin mo nga po na ikaw ay aming madama, Panginoon. Sa nalalabing oras ng aming pananambahan, buksan mo po ang aming puso. Kaisipan upang hindi kami alis na hindi mo pinagpala. Hindi mo niyakap, Panginoon. Hindi mo binusog ang aming kauhawan sa iyo, Panginoon. O Lord, maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo sa ating pong congregational prayer. Napakaganda po, Panginoon, ang inawit namin. Draw us nearer, Lord. Ilapit mo nga po kami sa iyo, Lord, sa pagnanais namin makalapit sa iyo. Dahil sinasabi po ng salita mo, Lord, kung wala ka, wala kami magagawa, Panginoon. Kaya po, Panginoon, paintulutan mo kami lumapit sa iyo at ilapit mo nga kami sa iyo ngayon, Panginoon. O Diyos, amin pong tinataas
ang laman na aming mga puso at isipan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na sa kabila ng mga kaguluhan, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi maging sa buong mundo, Panginoon, ay meron po kaming kapanatagan dahil ikaw ang nangako, ikaw po ang nag-iingat sa amin. Kaya po, Panginoon, sa Biblia, sinasabi sa amin, 365 times, do not fear. Kaya po, wala kaming dapat kibahala dahil iingatan mo kami, Panginoon. Nananalig kami sa katapatan na yung mga salita, Panginoon. Alisin mo po ang pagdududa sa aming mga puso, ang kawalan ng tiwala sa salita mo, Panginoon. Nang sa ganoon ay manamnam po namin ang tamis ng pag-ibig mo, Lord. Salamat po, Diyos, sa pagpapalang binibigay mo sa amin, binubuhos mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Lord, na hindi tumitigil sumikat ang araw, na nangangahulugang pinagpapala mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos, narito kami ngayon, nagtitipon upang sambahin ka. At hindi katulad po mga nang walang pag-asa na hindi na po nakagising, Panginoon. O mga taong tinatalo po ng kalungkutan, Panginoon, dahil wala po silang pag-asa sa puso nila. Salamat po, Diyos, sa pag-asang binibigay mo sa amin, Panginoon, na hindi ka nakakalimot, hindi ka nagpapabaya. Sana po, Lord, mabuksan ang kaisipan namin. Ang bawat isa aming mga Pilipino, Lord, hindi lamang kaming nananampalataya, kundi maging lahat po ng kababayan namin, Panginoon. Mabuksan ang katotohanan, ang kanilang mga mata sa katotohanan mo, O Diyos. Upang sa ganon ay huwag silang malumbay, Panginoon, huwag matakot, kundi lalo pa nga, Panginoon, na lumapit sa iyo at sambahin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tinataas po nga namin ang aming pamahalaan sa iyo, Panginoon. Nihiling po namin ang patuloy ng pamamatnubay mo sa kanila upang sa ganoon po, Lord God, ay magkaroon sila ng takot sa kanilang puso. Takot sa iyo, Panginoon, upang sa ganoon hindi pumaligaw ng landas at sila po'y gumawa ng naaayon po sa kalooban mo sa kabubuti po ng aming bansa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga manggagawa na patuloy na humahayo upang ipalaganap ang iyong salita, Lord. Dahil ipinagbili mong pa yun, Panginoon, na to make disciples of all nations, Panginoon. Kaya po, Lord, bigyan mo kami ng hangarin na maikalat ang salita mo, Lord God, sa maliit namin pamamaraan, Panginoon. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay makilala ka upang sila naman ay kumilala sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin ang nangyayaring kaguluhan sa Middle East, Panginoon. At salamat nga po, Lord God, na yung pong dahilan ng kaguluhan sa Iran ay nawala na. Dahil yung pong kanilang pinuno, si Ayatollah Khamenei, ang siya pong dahilan ng lahat ng terroristic activities, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kanyang pagpanaw. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay magkaroon na po ng katahimikan sa Middle East. At gabayan mo po, Panginoon, mga pangulo ng mga bansa, Lord God, upang hangarin na makilala ka, O Diyos. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay magpatuloy ang katahimikan at kasaganaan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Lord, ihanda mo mga puso namin ngayon sa aming pagsamba, lalo na po sa mga mensaheng bibigay sa amin ng iyong lingkod na pastor, Panginoon. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay manamnam namin ang mga salita mo upang maipamuhay namin to, Lord God, at magbigay po ng kagalakan sa puso ng bawat isa sa amin. At makita po sa pamumuhay namin, Panginoon, na aming pananampalataya, na hindi kami mananahimik, Panginoon, hanggat di po namin nababanggit ang pangalan mo, Lord. At hanggat di po namin naisasalita ang iyong ebanghelyo, Lord God. Dahil hindi mo nananais na mayroon mang isang mapahamak, kundi bagkos ang lahat ay mga bagsisi, Panginoon, at kumilala sa iyo. Kaya po, Lord, hikayatin mo po ang bawat tao, Panginoon, na lumapit sa iyo. Dahil ikaw ay mapagpatawad, ikaw ay mapagmahal. Nang sa ganun nga po, Lord God, ang mga lalahanin namin ay mawala, Panginoon, at magkaroon kami ng katahimikan, kapayapaan, sa kabila po na nangyayari sa paligid namin. Ganun din po, Lord, tinataas namin sa iyo ang mga pangangailangan namin, mga personal na pangangailangan, Panginoon. Hindi po lingid sa iyo ito, Lord God, at alam namin na susubaybayan mo bawat isa sa amin upang makuha namin ang iyong pagpapala. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay higit ka namin madakila, higit ka namin masamba. Pagpalain mo po, Lord God, ang pananambahan ngayon, ang lahat po ng bahagi nito, Lord.
At pagpalain mo po, Panginoon, mga taong involved sa tagapagsalita, sa amin po mga tagapanguna, sa amin po mga nangunguna sa pagsamba, Panginoon. Salamat po, Lord. Muli po, Lord, magbigay po kasiyahan sa puso namin ang lahat ng mangyayari sa umagang ito, Lord. At gabayin mo kami sa nalalabing oras sa araw na to upang magkaroon kami ng katahimikan, ng kapayapaan at ng katiyakan, Panginoon, na kami lumalakad ayon sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa ngalan na amin ng iyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Salamat po, O Diyos. Amen. Kaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa panalangin, Kuya Ben. Isang pagpapala ang magkasama tayo sa panalangin bilang isang simbahan, bilang isang katawan ni Kristo. Maraming salamat din sa Diyos at purihin ang kanyang pangalan sa kakatapos lang ng isang buwan. Napakabilis lang dumaan. At dahil po may bago tayong buwan na pinagpapasalamat natin sa Diyos na punong-puno ng pagkakataon upang manambahan at paglingkuran siya, meron din tayong bagong tema. So ngayon po, ang ating tema is Journeying with the Household of God. So kung matatandaan niyo po, ang buong tema natin sa buong taon is Journeying with God. And ngayong buwan po is Journeying with the Household of God. Kung tayo iniimbitahan ng Diyos na maglakad kasama siya, as we have already established nung umpisa pa lang ng taon, na ang Diyos, nung nilikha niya si Adan at si Eva, nilagay sila sa Garden of Eden at may assumption doon na sa araw-araw ay merong fellowship ang Diyos kasama ang mga tao, si Adan at si Eva, meron silang walking, doon sa garden. Kaya naman nung isang araw sinabi ng Diyos, sinabi sa Genesis chapter 3, habang naglalakad ang Diyos, at tinahanap niya at tinatawag niya si Adan at si Eva. So there is that assumption that the Garden of Eden is a place where God walks with people and the people are invited to walk with Him. And sa mga sumunod na mga pagkakataon ay na-establish natin that lahat tayo from the establishment of the nation of Israel, God is now inviting people to journey with Him. And isa sa mga madalas na kakaligtaan, although hindi dapat, na katotohanan pagdating sa lakad ay hindi siya solo commute. Alam niyo po yung pagpupunta kayo sa SM mag-isa, o kaya punta kayo ng Divisoria mag-isa, hindi po ganun ang lakad na iniimbitahan tayo ng Diyos na makasama siya. In fact, ang lakad natin o itong imbitasyon ng Diyos ay isang communal journey. Isang paglalakad kasama siya na may mga kasama. So, for Christians, mahalaga ito, and mahalaga ito dahil hindi optional ang paglalakad na maraming kasama. Or itong samahan na ito ay ang tinatawag natin na simbahan. And hindi ito optional, and that yung pagiging kabahagi ng komunidad ng mga tagasunod ni Jesus, a community of followers of Jesus, hindi ito optional lang, at ito ay napaka-essential na bahagi ng buhay Kristiyano. Of course, para sa atin, kailangan malinaw din na marami namang valid reasons para hindi ka maging bahagi sa isang klase ng simbahan. That's why we can't be a member of kahit anong simbahan lang. Or may mga valid reasons kung bakit may mga kapatid tayo na galing sa ibang mga simbahan na nakakasalamuhan natin na they have
left their churches. Of course, hindi yan yung focus natin, but we have to just put that out here, ano? And however, may mga valid reasons na hindi ka maging bahagi ng isang klase ng simbahan, but walang magandang excuse. There can't be a good excuse na mananatili tayo sa labas at na hindi tayo maging bahagi ng kahit anong simbahan sa buong pagstay natin o sa buong Christian life natin. There can't be a good reason for us to be not become a member or a part or to belong to a Christian church. Na maraming bagay na pwedeng pag-usapan sa simbahan, mga kapatid, but of course, as we focus sa tema natin na journeying with God, we need to establish the foundations of why, bakit ako kailangang bahagi ng isang simbahan. And today, i-establish natin ang mga pundasyon. Sa mga susunod pa ng mga linggo, pag-uusapan natin kung ano yung mahalaga pang bagay, how we can practice that. But for now, let's rest on that thought na tinuturuan tayo ng Diyos o natuturuan tayo ng Diyos, ipapakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya na mahalaga ang maging bahagi ng simbahan, lalong-lalo na sa kanyang imbitasyon na sumama tayo sa paglalakad kasama ang Diyos. Dahil dyan, iimbitahan ko po kayong lahat na tumayo at babasahin po natin ang kanyang salita na siyang ating pagbabasehan ng mensahe sa umagang ito. Kung dala niyo po ang inyong mga Biblia, buksan niyo po sa Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Kung kaya niyo naman pong mabasa yung nasa harap, kahit malilit yung font, pwede din niyo naman po akong sabayan dyan. Pero mas maganda po kung may personal po kayong Bible na nakabukas para masususugan po niyo mamaya sa ating mensahe. Basahin ko po. Ito po ang sinabi ng Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa mga taga-Epeso. Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Now, of course, may mahabang konteksto ito. Actually, buong 1, 2, 3, chapters 1, 2, 3 ay isang sunod-sunod na parang malaking unit. But we will read a small section. Ang sabi po dito, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together. The whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Maraming salamat sa Diyos. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So dito po sa teksto na ating binasa, sinasabi dito yung mga pundasyon, the foundational truths about being saved towards belonging to the household of God. Maganda po na nanggaling tayo sa buwan na kung saan pinag-usapan natin yung Ebanghelyo, sa mensahe ni Kuya Ben, nakatuon siya sa individual salvation. Sa mensahe ni Kuya Bobot, praise the Lord, nag-focus naman siya sa cosmic redemption. Meaning, sa pangmalawakan, na madalas nakakaligtaan, sa pangmalawakan na paghahari ng Diyos na siyang sentro talaga ng pagbabahagi ng mabuting balita ni Jesus at maging ng pagbabahagi ng mabuting balita sa Biblia. Na dahil dyan sa pagliligtas ng Diyos, both individual and cosmic, meaning pangmalawakan, pangkalahatan, na itong sinasabi niyan ni Apostol Pablo sa chapter 1 hanggang chapter 2 nitong Ephesians. So it's about salvation. Ngunit pagdating sa pangalawang bahagi ng chapter 2 na binasa natin, ay tumutukoy na ito sa pagiging bahagi ng pamamahay o ng pamilya ng Diyos. So about being saved towards belonging to the household of God. Na mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, of course, it has salvation, but that salvation involves being part
of the household of God. And that is what we are going to discuss today. And we will answer the question, how and why do Christians belong to the church? Paano at bakit kailangang kabilang tayo ng simbahan? At sa mensahe na yan, sa sinulat ni Apostol Pablo sa 19, 20, 21, 22, sa 4 na verses na binasa natin, we will also find 4 foundational truths. Ano po? But we will try to discuss it ng mas maiksi lang so that maipasok pa rin natin siya sa time frame natin sa umagang ito. Unang-una natin na makikita dyan na foundational truth is that kapag niligtas tayo ng Diyos, papunta sa pagiging bahagi ng tahanan ng Diyos. It is actually from isolation to belonging. In fact, hindi lang isolation dahil sa chapter 2, verse 1 to 10, ang sinasabi doon ay we are actually dead in our sins. Patay tayo sa ating mga kasalanan, ang sabi ni Apostol Pablo. Ngunit mula sa kamatayan, hindi na tayo nag-iisa kasi ang kamatayan is actually isolation. Isolation not just from our life, isolation from God. Malayo tayo sa Diyos. At sa totoo lang, kahit gaano pa na makikipagrelasyon tayo sa kahit na kanino, sa totoo lang, we are actually separate from each other. But now that we are being saved by God, and saved by God to become part of something new. Now, from isolation to belonging, mula sa pagiging solo hanggang sa pagiging kabahagi. Meron ka ng belongingness. So, kung babasahin natin yung verse 19, part A, ang sinasabi dyan, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens. Sa kultura natin ngayon, madali lang isipin kung anong foreigners po, di ba? At yung strangers, na may similarity naman sa kultura nilang panahon na yun. Pero kung isipin nyo, sa panahon nila, walang mga bansa-bansa masyado. There's only one empire, the Roman Empire. So bakit may foreigners? Bakit may strangers? Kasi dahil kahit may isang empire, karamihan ng mga bahagi na lugar ng empire are actually, may dati silang nationality. May dati silang pagiging, may dati silang identity. They have their own race, territory. They have their own, like yung mga Hudyo, may sarili silang lingwahe. Ngunit, nasakop sila ng Roman Empire. And so, within that Roman Empire, there are foreigners and strangers. Ang difference ng panahon nila sa panahon natin ngayon is that malinaw na kapag pumasok ka sa airport ng isang bansa, you officially become a stranger. A foreigner. Tama po? As you're already in a foreign land. Sa panahon nila, hindi ganun. Sa panahon nila, mga foreigner ay mga kasama nila sa mga kapitbahay nila, nanggaling lang sa ibang mga lahi. Dahil the Roman Empire has become something na parang halo-halo na lahat. So, pupunta ka ng palengke nila, ang mga kasalamuha mo ay ang mga foreigners. Pupunta ka sa labas, ang mga kasalamuha mo, mga strangers. At sinasabi nga dyan, sa Greek word na xenoi, yung foreigners, it's actually strangers, outsiders without rights. Meaning, kahit sino na hindi ka bahagi ng privileged community mo, stranger yan. Especially kapag ikaw ay paroikoy na tinutukoy dyan. That's the resident aliens. Yan yung mga foreigners. So it's present sila nandito pero hindi rin sila kabahagi. So sino pa ba yung mga yan? Sa perspective ng mga Hudyo, ang foreigner at ang stranger ay ang mga Griego. Sa perspective naman ng mga Griego, ang foreigner at ang stranger ay ang mga Hudyo. Sa perspective natin ngayong mga Kristiyano, sino yung foreigner, sino yung stranger? Hindi necessarily yung mga foreigner na mga Americans o mga Thai or mga Chinese, pero nag-a-apply din doon. Pero basically, anyone na hindi kabilang ng household ng Diyos, and bakit ginamit ni Pablo itong mga social construct, mga language na ito? Because this reflects
social exclusion sa panahon ng Greco-Roman Empire. Sa atin kasi ngayon, ano bang tingin ng mga foreigner sa mga Pinoy? Masyado tayong mabait, hospitable. Pero sa panahon nila, walang ganun. Hospitability is not common kapag hindi kayo magkapareho. If you are a stranger, if you are a foreigner, you don't automatically get hospitability or hospitality. You don't automatically feel welcome sa isang lugar. And alam na alam ng mga Hudyo yan. Pero ang mga Hudyo din ay mismong sila rin ay isolated. Ayaw din nila makibahagi ang mga Hintil, ang mga Grego sa kanila. And that's why this passage is very important para sa bagong simbahan na itinatatag ng Diyos sa panahon na yan. Because it is about the languages na ginamit ni Paul is about exclusion, ngunit ang gusto mangyari ng Panginoong Jesus ay inclusion. Kaya sabi niya, you are no longer. Hindi ka na foreigner, hindi ka na stranger. Ikaw na Hudyo, hindi mo na dapat tratuhin ang mga Hintil na stranger o na foreigner. Kung sa panahon natin ngayon, yung kapatid mo, kasama mo sa simbahan, hindi na yan stranger. Hindi na yan foreigner. Saan man siya nanggaling, ano man ang kanyang lahi, Bisaya man yan, Ilocano man yan, o kung ibang bansa man yan, tapos naging kasama natin bilang Kristiyano, we are just one. We are no longer foreigners and strangers because ang ginamit ni Paul na political language is showing total reversal of identity. No? Hindi ka na kaiba, hindi ka na foreigner, kabaliktaran ang mangyayari. Because salvation is not merely rescue from sin. Na para bang pagligtas ka na, ang sasabi mo, tinanggap ko ang Panginoong Jesus okay na, hindi ko na kailangang pansinin yung mga yan. The minimum requirement for me is to attend the church, be anonymous. Basta malamig, okay na to. That's not what it means to be part of the church or to be saved or to be Christian. It is relocation into God's people. You become part of this community. You belong to a body. The body of Jesus. So, ibig sabihin, kapag niligtas tayo, hindi lang kasalanan ang hinuhugas sa atin. Pati ang pagiging homeless natin, inaalis sa atin. Bakit mo homeless? May bahay ako. Hindi yun ang point. Homeless, spiritually speaking. We don't belong in God's kingdom. But God saved us not to be a solo journeyer, but to be a sojourner among God's people. You become part of the household of God. So, that's the first foundational truth. We are now taken from isolation to belongingness. Ano po? Pangalawa, we have become part of a new citizenship and a new family. May bago na tayong nasyonalidad. Hindi ko ma-translate yung citizenship na mawawala yung konsepto ng bansa, kaya medyo hindi maganda yung translation. But citizenship, yung pagiging bahagi mo ng isang pangmalawakang komunidad. We can find that reference din sa Philippians, na sinabi ni Paul sa chapter 2 na we are citizens of heaven. So, sabi ni Paul, the same Paul na sumulat ng Philippians sa verse 19a, but fellow citizens, 19b, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Fellow citizens, kapareho mo na yung mga Kristiyano. Pareho kayo ng belongingness, but at the same time, pareho din kayong membro ng tahanan ng Diyos. You don't just become one, you become one in the family of God. So again, political pa rin ang ginamit ni Paul na lengguwahe. Citizens. Citizenship is political, lalong-lalo na sa kahit anong panahon. It's political. It's politically understood. Pero sabi ni Paul, it's beyond that.
you are fellow citizens with God. You're no longer a citizen of Roman Empire. You're a citizen of heaven. You're no longer the citizen of, in fact, I would say this, Israel. Kasi wala naman na yung citizenship ng Israel ang time na yan. Ano? That's what he meant. Ano? Na wala na yung barrier ng Hudyo na Israel lang. But he was talking about both Gentile and Jew to be one. And their citizenship, not Jew, not Gentile. In fact, mababasa natin yan dito sa the rest of Ephesians and even sa Galatians, ano, and even sa Philippians. But there is no longer a political citizenship that divides us. I'll say that again. There should be no political citizenship that divides the church of Christ. We are fellow citizens with God's people. And also, hindi lang political, he also used familial language, yung household of God. Yung political masyadong social, masyadong panglabas, which is also true. But yung familial is more intimate. Kapamilya mo yung katabi mo, mga kapatid. Kapamilya mo yung mga kasama mo ngayon dito na Kristiyano, na sumusunod kay Kristo, na nananampalataya ni Kristo. We are members of one household, the household of God. So we are believers who have received a new primary allegiance and privilege. Meaning, yes, kapag Q-citizen ka, may mga perks, may mga benefits. Yung mga senior, merong libreng sine. Nagagamit nyo pa po ba yun? Sana all. Kapag nasa Taguig ka, diba? Or pag nasa Pasig ka, o kaya kapag nasa Manila ka, you have perks and privileges of being part of that city. Kapag Pinoy ka, I don't know kung privilege ba yun, pero joke lang. There are also allegiance and privilege na pinag-uusapan natin. But when you become part of the citizenship of heaven, we belong to a member of His household. Meron ding mga pribilehiyo at katapatan na dapat ibigay sa Diyos. So I'll say that again, mga kapatid. Kung tayo ay mga Kristiyano, ang pribilehiyo ng kaharian ng Diyos at ng kalangitan ay nasa atin. But at the same time, ang katapatan dapat natin ay nasa Kanya. Hindi sa kung kanino man at kung saan man. Ang katapatan dapat natin ay naipapakita sa salita, sa isip at sa gawa na we belong to the Lord, not to anyone, not to your boss sa kumpanya, not to your political leaders, not to your best friends, not even to your family when you compare that to the family of God. Of course, pag bumalik ka na malinaw na sa iyo yun, na ikaw ay pangunahing citizen of God and member of God's household, makikipagsalamuha ka na ngayon sa pamilya mo, sa kumpanya mo, sa social issues ng bansa bilang citizen of heaven. It does not isolate you from society or your family or your company, but it gives you a fresh identity. You have a new identity. You become married, go ahead, be married as a child of God. You can be part of a company, go ahead, work as a child of God. You can be active sa social issues, go ahead, it's good. But do it as a child of God. You're not doing it as this label na binabato natin ngayon sa isa't isa pagdating sa political discussions. Ako ganito, ikaw ganyan. Hindi. Bilang mga Kristiyano, we belong to one household of God. Also, hinighlight din dyan ni Paul yung pagiging family members, hindi lang members, the intimacy. So household membership meant security, provision, and formation. Meaning, lahat ng mga essential bilang tao.
bilang spiritual person. Spiritual security, spiritual provision, spiritual formation, dito natin yan makukuha sa loob ng isang komunidad ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus. The church is a shared identity and mutual responsibility. Of course, we belong to the Holy Catholic Church. And when I say Catholic, it means the universal, unseen church. The whole membership of the all Christians mula pa man noong panahon ni Jesus hanggang ngayon. And sa kahit saang lugar, o sa kahit anong timeline, at sa kahit anong part ng history. That's the Holy Catholic Church. We belong to that. But there's also the local church, the physical expression of the Holy Catholic Church. At ano yung local church na yan? BCFC. You can name other local churches, but primarily you're here. So, BCFC is the local expression of that shared identity and mutual responsibility. That's why, hindi naman masama na sabihin natin na taga-BCFC tayo. Huwag lang natin gamitin na license yun, para either magmalaki or maging abusado. But it's a shared identity because we are part of the body of Christ. It's also a mutual responsibility, meaning kung ano man ang mga standards at kumbaga expectations ng Diyos para sa buong pamilya, bahagi ka dyan. Hindi pwedeng yung panganay lang yung naghuhugas ng pinggan. Diyan ba yung mga kapatid ko? Hindi joke lang. Lahat ng mga kapatid ko naghuhugas ng pinggan. That's what I mean. Hindi pwedeng isa lang ang kumikilos sa loob ng isang tahanan. Hindi tayo pupunta ng isang church and expect only to be served. Sabi nga ng Panginoong Jesus, I came not to be served. The Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. So our attitude when we realize na bahagi tayo ng simbahan is shared identity and mutual responsibility. Pangatlong katotohanan na dapat natin makita dyan sa sinabi ni Paul, that we are now no longer aliens and foreigners, but citizens and fellow members of God. And then, tinuloy-tuloy niya, sabi niya, built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus Himself as a chief cornerstone. Sino po dito yung magaling o kahit pa paano marunong mag-carpentry? Or masonry? Or may alam sa pagtatayo ng bahay? O kahit pa paano, nagpapatayo kayo ng bahay, nakakuha kayo ng mga ideya doon sa mga gumagawa ng bahay. Ganito magpalitada. Ganito gumawa ng hamba. Ganito gumawa, magkabit ng bisagra. Ganito magpantay ng finishing ng semento. Ganito mag-secure na hindi papasok yung tubig mula sa alulod. I wonder kung yung mga kausap ni Paul ay marunong din. But sa panahon nila, it's a common knowledge sa totoo lang. Dahil yan naman ang mga technology nila ng panahon na yan. Ngayon, ang mga iniisip natin, paano nga ba ginawa yung cellphone? Paano nga ba ginawa yung computer? Paano nga ba ginawa yung mga tulay? Sa panahon nila, yan na yung isa sa mga magagandang technology nila. Paano ba gumawa ng bahay na maayos? O paano ba magkaroon kahit paano ng bubong na hindi tayo mababasa kung sa tuwing bubuhos ang ulan? So, I assume na yung mga kausap ni Paul na mga Kristiyano ay may idea in one way or another about house. Building a house. Why? Kasi hindi yan random words na sinabi ni Paul. Built on the foundation with Jesus as the chief cornerstone. Parang kausap mo yung karpentero niya at sinasabi mo, poste. Parang sinasabi mo dyan, maghukay muna para magkaroon ng pundasyon sa semento. Yan ang pinag-uusapan nila dyan. Yan ang katumbas ng pinag-uusapan ni Paul at ng simbahan.
So, mula doon sa family image, tsaka political image of citizenship, lumipat naman si Paul to building, or especially the temple. Temples. Dahil common naman sa panahon nila, hindi lang naman yung templo sa Jerusalem ang nag-exist na temple. In fact, kausap na dito yung mga hentil. And their first exposure to temples ay yung mga Diyos-Diyosan nila na templo. So he's talking about building a temple. Ano? Ang sabi ni Paul, ang simbahan o ang mga taong binuo ng Diyos bilang maging isang household of faith or maging isang members of the household of God, they are built on the foundation of the apostles and the prophets, and they are with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So, hindi tayo kung ano-ano lang na grupo. Na kapag nagsama-sama, we wonder what we are supposed to do. Saan tayo mag-outing? Saan tayo pupunta? Anong dapat natin gagawin na yung pagkakaabalahan ngayon? Nang wala kang clue. Kasi bakit nga ba natin to ginawa tong organisasyon na to? Alam ko na, mag-isip tayo. Hindi ganun eh. Kasi we have a foundation. The foundational witness of the gospel and God's word. Yan ang sinasabi dyan, the foundation of the apostles and the prophets. Kasi sila yung mga testigo. Sila yung mga unang saksi kung paano ibinahalita ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ng paghahari niya dito sa mundo, gaya ng sa langit. At ang pagbabahagi ng salita ng Diyos na meron na sila mula pa sa Genesis. The gospel and God's word. At ang unang mga testigo niyan ay ang mga propeta at ang mga apostol. Meaning, ang katumbas yan ngayon dahil wala naman na yung mga propeta na yan at mga original na mga apostol, we have the Bible. That is our foundation. The teachings that we can find in the Bible. So hindi tayo mangangapa, ano bang purpose ng simbahan? Tanungin natin si pastor. Baka meron siyang maisip na creative na purpose natin. Although creative ako, pero I will not create something na wala sa Biblia. I will not talk about something na hindi naka-align dyan sa pundasyon. We do not exist as a church na walang patutunguhan, na walang pundasyon. We have a foundation, the gospel and God's word. First witnesses, the apostles and the prophets. And of course, mas mahalaga, yung kinatatayuan. Chief cornerstone. O sa carpentry or sa engineering nila ngayon, buti na lang noon kasi ang mas magaling yan si Kakay, siya yung engineer eh. Pero at least yung sa panahon noon, the cornerstone, parang poste sa atin ngayon, Kasi yan yung kung saan magtatagpo yung mga pader. It holds the walls together. The foundational, the cornerstone. Pero ang sabi dyan, chief cornerstone. Hindi lang basta poste, kundi the chief cornerstone. Na there is a practice sa panahon nila na kailangang masiguro yung foundation, yung cornerstone. Sabi na, it should be square daw. Na masiguro yung pantay, pagkakapantay ng mga pader. At pagdudugtungan ng mga pader. So, we are united, hindi lang ng preferences natin. Sa panahon ngayon, si ito naman yung masusunod. Anong gusto mo? Kailangan lahat ng gusto dapat matupad. I-assign natin ngayon, anong gusto niya mangyari sa simbahan natin? Siya naman masusunod ngayon. Hindi ganun. We have the chief cornerstone. We are united not because of our preferences. Kasi kung united tayo ng mga preferences natin, ayoko na music na yan, naalis na ako. Ayoko nang magsalita yung leader na yan, hindi ko gusto yung mga lingwahe niya. Alis na ako. Ayoko yung katabi ko palagi. Inuunahan na ako sa upuan ng may electric fan. Those are preferences, mga kapatid. Actually. Ayoko yung upuan nila matigas, saka luma na yan. 1980s pa yata yan. But we are united by the gospel from God's word. Sino ba yung gospel? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Those are the things that unite us, not our preferences. So nabanggit ko na kanina na yung cornerstone, yan yung
it joins the walls together and aligns the whole structure. Now, kung chief cornerstone yan, yan yung pinakasentro. Yan, dyan naka-align lahat ng mga pader. Diyan nakatayo lahat ng buong structure ng bahay. Ibig sabihin, kung ang Panginoong Jesus yung chief cornerstone, ang simbahan therefore is where Jesus sets the standards and the strength of the entire community. Sino masusunod? Ang standard? Si Jesus. Paano natin masasabi na matibay ang simbahan? Si Jesus. Hindi sa finances, hindi sa mga tao, hindi sa building na literal, kundi sa building na spiritual. Si Jesus, yung pundasyon, the chief cornerstone. He sets the standards. He is our strength as the church. And that's why, ang ini-emphasize natin, mamaya, mananalangin tayo ulit for God's blessings sa finances natin. That's why, ang pangunahing reason kung bakit tayo nananalangin for our finances, because we recognize that it's no longer ours. It is beyond our capacity. And dapat lang naman i-recognize natin that it is God who works in us. God who provides. It is God who strengthens. And then, sinasabi din dyan that Christ Himself as a chief cornerstone, because, ibig sabihin, kung nakasentro kay Jesus, we are formed by the reconciliation in Christ. Sinasabi ni Paul yan dyan sa chapter 2, na yung mismong cross, yung mismong pagkamatay ni Jesus, yun yung naging daan para mabasag yung pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Grego. Mabasag ang pader na naghihiwalay sa iyo at sa kapwa mo, Kristiyano. Mabasag yung pader ng kahit anumang pagkakaiba natin that separate us from one another. The gospel of the cross of the kingdom of Jesus Christ, it's the one that formed us, that reconciled us to each other so that we can become the church, the new society of God. Are we making sure na may mga kasamahan tayo dito, mga kapatid tayo dito, na hindi nakakaramdam ng pader? Baka mamaya, we have really built walls na binagsak na ng Panginoong Jesus. Baka mamaya, we keep on building walls kahit nasa loob na tayo ng tahanan ng Diyos. May sarili tayong kwarto at sinasarhan natin ang kapatid natin. Is there anyone in our church who feels like nasa isolation room pa rin ako? Naka-quarantine pa rin ako kahit belonging na sana ako sa household of God. It is our responsibility as followers of Jesus to love them, to not make them feel that way, to not make them experience isolation in our church. It goes against the gospel of Jesus to have someone in our church na matagal nang umaattend o kahit bago man umattend at makaramdam, parang di naman ako mahal ng mga to. It goes against the gospel. It goes against the standards and the strength of Jesus Christ as He has established in the church. And the ultimate cost for us to become one community, ano naging kabayaran para maging isang simbahan tayo? Of course, ginamit ng Panginoon ang mga foundational family and members ng BCFC. Maraming salamat sa kanila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. We have our pastors, we have our elders, we have our leaders mula pa man noon. Lahat yan sila ginamit ng Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos sa buhay nila. But of course, the ultimate cost kung bakit may simbahan ay ang dugo at katawan ng Panginoong Jesus. Walang simbahan kung wala si Jesus. The body and the blood that He offered on the cross to tear down the walls of hostility and turn the two into one. Two flesh becoming one man. Yan ang sinasabing metaphor ni Paul sa Ephesians. And lastly, we are supposed to grow. As one church, we're supposed to grow into God's dwelling place. Growing into God's dwelling place. Now, in a while, we will go full circle doon kung paano tayo nag-umpisa sa Garden of Eden. Meron dyan, lingwahe ng Garden of Eden. Dito sa verse 21 to 22, sabi dyan,
In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Papansin niyo ba kung bakit mayroong mga two na lingwahe si Paul? Sa Tagalog, pag sinasabi natin, ikaw din naman, kayo din naman. Bakit? May dalawa bang grupong kausap si Paul? Well, obviously, yes. Yung mga Hudyo at mga Hentil. At nanggaling pa yung ganyan yung perspective mula pa lang chapter 1. Kami din, kayo din. Kayo nga, kami nga. Kami nga ni. So may ganong lingwahe dyan. And that's why mababasa niyo dyan, you too, kayo rin. Bakit kayo rin? Meron din bang iba? Yes. Kasi dati tayo magkakaiba. Pero ngayon, kayo rin, kami rin, sila rin, kung sino pa man na mananampalataya sa Panginoong Jesus are now being joined as one building, joined together and rises to become a holy temple. Isang pananahanan ng Diyos na templo. And in Him, you too, kayo rin, are being built together to become a dwelling in which God lives by the Spirit. Yung dalawang sentence na yan, parang ganito, yung aso na meron kami sa bahay ay napakabait. Yung aso na meron ako ay napakaamo. Those are two the same things. Spoken differently, yan din yan. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Ano ba meron na holy temple? Temple. Yung Diyos. Mananahan siya sa temple. Hindi yung sinabi niya sa pangalawa, in Him, you two are being built together to become a dwelling which God lives by the Spirit. Mas inelaborate niya lang. Wala yung physical na Diyos. Of course, si Jesus ay nasa presensya ng kanyang Ama. Ngunit ang pananahan ng Diyos sa simbahan lives by His Spirit. Let's establish that. Na ang nananahan sa atin ngayon, hindi ang demonyo. Hindi ang sino mang espiritu, ang espiritu ng Diyos. Pansinin natin yung mga words. Of course, NIV itong ginamit ko, so hindi ito necessarily yung original na lingwahe. Pero pag sinilip mo yung original na lingwahe na Grego, it's actually present tense. Ano ibig sabihin nun, students, pag present tense? Present is, nangyayari siya ngayon. O pwede rin naman nakita mo lang nangyayari. Like, yung pusa, dumadaan sa harap ng that's present tense. Pero dahil tuloy-tuloy siya sa paglalakad, it's not just present. It's present, active, indicative. Meaning, active na nangyayari. Like yung pakikinig natin ngayon. Like yung pag-upo nyo ngayon, aktibo kayong umuupo. Like yung bukas yung mga tenga niyo, active. That's present. And that's what is being used here. Yung pagsasama ng Diyos, yung pagtatayo ng Diyos, although we are already built together, pero present active pa rin yung ginamit to rise to become a holy temple. Being built together. So, present tense verbs emphasize an ongoing formation. Perpekto na ba yung simbahan? Perpekto na ba tayo mga kapatid? Tapos na ba yung transformation na ginagawa sa atin ng Diyos? Ongoing pa rin ito. Kompleto na ba yung listahan ng BCFC? O marami pang kulang dito? I'm not saying the members that we have. Wala na bang dapat maging kabahagi ng BCFC na dapat bahagi ng BCFC pero hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus ngayon? My friends, BCFC and the whole Church of God is as an ongoing formation. We are being built together. We are rising up to become a holy temple. We are being built together, like joining together as that dwelling in which God lives by His Spirit. Of course, yung pananahan ng Diyos, nandyan na yan sa atin bilang isang simbahan. Pero we also have to recognize that there's a process going on. The church is already established, but at the same time, it's being established. Parang malinis ka na sa harap ng Diyos, sa totoo lang, pero araw-araw ka pa din niyang nililinis. Parang pag humarap ka sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos, yung katuwiran, kabanalan ng Panginoong Jesus ay nasa atin na. Ngunit sa araw-araw, kailangan pa rin tayong maisaayos. So, nasa ganun din tayong proseso bilang isang simbahan. So mga kapatid, the church is not a finished building.
but a continually forming community. We continue to be formed by God. We are not perfect. There are many things na kailangan pa nating ayusin, many weaknesses, but that is where we come in together with our shared identity and shared responsibility. Marami pang kulang, hindi necessarily lang yung upuan, kundi sa plano ng Diyos para sa BCFC. Do you think tayo-tayo lang to? Do you think ito na lang yon ang BCFC? Do you think ganito na lang tayo? No. We are an ongoing process. And so we should participate in that, mga kapatid, for BCFC to grow. Not because this is an organization na loyal tayo, but because this is the body of Christ. And the Lord is continuously building His holy temple. Also, mapapansin din natin dyan sa lingwahe na yan na ginamit ng Panginoong Hesus yung lingwahe ng templo na sumisimbolo ng lumang covenant ng mga Hudyo, ng Diyos at ng unang mga tao ng Diyos. But now that the Lord has established a new covenant through His blood, through His body na ating kakainin mamaya, we have now transitioned into the new covenant. Not because obsolete na yung old covenant, but because many of the things sa old covenant ay na-fulfill. At nag-expand na ito to not just Israel, but all the people now being called by the gospel of the kingdom of Jesus. We have transitioned from a holy temple na pinupuntahan ng mga tao to become the actual temple na ang Diyos mismo ang nananahan sa atin bilang isang komunidad. So kapag nagsama-sama tayo, mga kapatid, this building is not what makes us a church. Pag nagsama-sama tayo, mga kapatid, what makes us a church, what makes us a holy dwelling, is the Holy One that dwells in us. God. So, no matter where we go, may mga times na nananambahan tayo somewhere else pag nag-outing tayo. Wala na ba tayo sa simbahan noon? No. We are the church. And God dwells with us. Kapag nagba-Bible study yung ilan sa atin, hindi na ba sila simbahan? No. The Holy Spirit resides in them. So, we have transitioned from the old to the new covenant, which means, mga kapatid, the church is no longer a temple physically. The church is now us, the building of God. God dwells in a building to God dwelling in a people. Yun na yung transition natin. And lastly, dyan sa part na yan is the fact na makikita natin, sa totoo lang, yung progress ng buong kwento ng Biblia. Uma-attend sa equipping sessions. Yung progress ng kwento ng buong Biblia and yung progress din ng ating lakad kasamang Diyos mula nung January, in-establish natin noon na nilikha ng Diyos ang Garden of Eden, kinuha niya si Adan at si Eva, nilagay sa Garden of Eden, at doon nag-umpisa yung imbitasyon na lumakad kasama siya. The Garden of Eden in Genesis, where God started walking with people, with Adam and Eve. And of course, we know what happened. Dumating ang kasalanan, nagkasala si Adan at si Eva. Imbis na lumakad sila kasama ang Diyos, lumakad sila palayo. And dahil narinig ng Diyos ang mga pangyayari, tinawag niya si Noah, and so on and so forth. Dumating si Abraham, inimbitahan niya lumakad kasama siya, and then eventually, the rest of the Old Testament is God dwelling among Israel. So mula sa Garden of Eden, gumawa ng provision ng Panginoong Diyos na kahit papano, lalakad ang mga tao kasama siya, pero hindi literally kasama siya dahil nasa loob siya ng templo. Pero nang dumating ang Panginoong Jesus at itinayo ang kanyang simbahan, God no longer just walks in a garden. God no longer walks and dwells in a temple. God now dwells in His new covenant people. Tayo, mga kapatid. He walks with us. He dwells among us. And in the future,
Mula sa garden, hanggang sa templo, hanggang sa simbahan. Sa tingin niyo ba magtatapos sa simbahan? My friends, this is the first, but this will not be the last structure of God's covenanted people. Because in the future, in the last pages of the Bible, in Revelation, we will see God coming down from heaven to earth, and He will dwell with humanity. Tayo, resurrected, fully restored, not just physically, but also relationally with God and with other people and the rest of the whole creation. Yan ang tinuturo sa Bible. Do you want to know about the last days? The last days is about God coming down from heaven, establishing His rule among us, His people, restored with one another, restored with God, and restored with the whole creation. Doon, merong garden, pero the whole world will be the garden. Doon, merong templo, pero ang mga anak ng Diyos yung templo. Doon, merong covenant people, lahat ng mananampalataya ng Panginoong Jesus. At doon, maninirahan din ang Diyos sa ating lahat kasama. It will be a time when the heaven and earth will become one. It's called by theologians and even by Isaiah as the new creation. So mga kapatid, hanggat wala pa tayo sa panahon na yon, itong simbahan na to, at kung anumang simbahan na tapat sa Panginoong Jesus, is where humanity journeys with God again. Mula nung sa Garden of Eden, sa templo, na-establish ang simbahan, sa panahon natin ngayon, this is where we walk with God. Of course, wherever you go, God is with you. Wherever you go, it's a journey with God. Pero this household, itong simbahan, this is where we begin. And because of that, I will transition to my reflections that you could also reflect upon. That the church is where it starts. Bakit essential ang simbahan sa paglalakad kasama ang Diyos? Why is the church essential to journey with God? Well, because the church is where it starts. Nung niligtas tayo, hindi tayo niligtas para maging individual Christians. Nung niligtas tayo, isinama tayo kabilang ng kaharian, ng tahanan, ng pamilya ng Diyos. And the church is where it starts. Walking with God, growth begins in God's community. You want to grow? Maximize this community. Maging intentional tayo, mga kapatid. It's also sad na when you actually think of some of our brothers and sisters, hindi lang necessarily sa simbahan, in Christianity in general, people are not intentional in their growth. Tapos sasabihin nila, hindi ako nag-grow. Ang tanong, are you also really seeking it actively sa simbahan mo? Hindi necessarily agad-agad sa formal structure ng discipleship o ng ano. The church itself, with the people you meet, are where you start with your growth as part of God's community. We need one another, mga kapatid. Hindi lang ako, hindi lang yung mga tagapagturo. At kami din ng mga tagapagturo, kami din ng mga nagsasalita at nag-serve. Kailangan din namin kayo sa growth ng buong simbahan. In fact, sa susunod na linggo, sa chapter 4, lilipat tayo and Paul will begin to talk about the church again. But number 2, the church is where we grow together. Spiritual maturity faithfully grows in communal formation. Sure, pwede kang makahanap ng paunti-unting growth somewhere else. The earth is of the Lord. As someone who is passionate for God's creation, who is an advocate of creation and the environment, the Lord can be felt, can be experienced kahit sa mga ibon, kahit sa mga ahas, kahit sa kung ano man mga hayop at mga puno. But those things are not enough. You cannot really spiritually grow just by talking to a tree or just watching the bird. Faithful growth as a Christian starts and grows in a communal formation. Kasama ang mga kapatid natin. Occasionally, mga ibon. But primarily, ang simbahan.
You cannot replace the church as something where you can find communal formation or you can actually faithfully grow. Sa standards ng Panginoong Jesus, ang paglago ay nasa konteksto ng kanyang mga tagasunod. Hindi outside sa kanyang mga tagasunod. And lastly, the church is where we journey with God together. Together, we journey. Meaning, hindi to stagnant. We are journeying together with God. Faithful experience with the Lord is being part of the church that walks with the Lord. Ang tapat na pakikisalamuha at karanasan kasama ang Panginoong Jesus ay ang pagiging bahagi sa isang simbahan na lumalakad kasama ang Panginoon. Sure, there will be times that you will be journeying as an individual Christian sa career mo, sa love life mo, sa married life mo, sa business mo, whatever personal journey you have. But it won't be complete without the group of people that walks with the Lord. In fact, sa totoo lang, wala tayong choice pagdating sa simbahan. You can choose a church, of course. Pero kung inilagay ka na dyan ng Panginoong Jesus sa simbahan na yan, hindi mo mapipili yung mga kasama mo. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko sana yung katuruan dyan eh. Kasi ayoko yung seatmate ko. Gusto ko sana yung leader dyan eh. Nauwi sa preference eh, no? No. The Lord has placed you where you are. Even the Lord has placed BCFC where we are. We have a calling where we are. And we have a calling towards one another. So we journey toward God together. Bakit? Because unang-una, pinili ng Diyos na manahan siya kasama itong mga taong ito. The Lord chose to dwell among His people, the church built by Jesus. And journeying with God means journeying with the people among whom God chooses to live. Meaning, yung mga kasama natin ngayon, they are chosen by God to be part of this church, just like you, just like me. The only reason why we are here is ultimately because God placed us here. And ultimately, the reason why your brothers and your sisters, kung sino man sila, katabi mo man sila ngayon o hindi, nasan man sila dito, absent man sila ngayon o not, kasama sila sa simbahan kung saan ikaw ay nilagay ng Diyos. So we have this shared identity and we have this mutual responsibility to be the church, to walk, to journey with the household of God. Mga kapatid, mahalin po natin ang simbahang ito. Ang Diyos ang nagmamayari nito. Tayo ay isang pamilya ng Diyos. Ingatan natin ito at hanggat kaya natin, ipaglaban natin ang katawan ni Kristo na si Jesus mismo. Ikinamatay niya para mabuo ito. So anything else na makakaharang sa paglago o sa pagkakaisa ng bawat isa is against the will of Jesus. So please, as much as we can, let's work together to build this church, work alongside each other, and of course, under the grace, the power of the Holy Spirit. May the Lord bless us with His word, mga kapatid.